Nabuhay akong muli 10 taon na ang nakalipas. Nagmamasid ang langit, hinayaan akong makabalik. Brandon Sterling. Sa nakaraang buhay, buong puso kong ibinigay. Sa iyo ang lahat, ngunit kapalit, ipinadala mo ako sa Tranquil Heights, upang pahirapan hanggang mamatay. Sa buhay na ito, hindi ko papayagan na abusuhin kayo ni Vivian. Ihanda ang sarili sa kahihiyang nararapat sa iyo. Serafina, maraming trabaho si Vivian. Gawin mo ang report niya. Pupunta kami ni Vivian. Pagbalik namin, ibibigay namin ito sa direktor. Bakit ka nag-aksaya ng oras? Bilisan mo at gawin yan. Brandon, lagi mong pinapagawa si Serafina ng trabaho ko. Hindi ba masama yan? Hoy, ano ang dapat katakutan? Siya, mahal niya ang ganitong trabaho. Kung hindi mo siya pagagawain, malulungkot siya, di ba, Serafina? Simulan na ang lahat sa gawaing ito. Tagasunod-sunuran. Ikaw na hamak at mahirap. Sa pagkapit lang sa pangalan ni A. Sterling, ka nagkatrabaho sa Sterling Group, ngunit naglakas ka pa na isumite ang report. Habang wala siya. Mula sa probinsya, kulang ka lang talaga sa pasasalamat. Ang probinsya, sino ka? Para magmataas at umasta, isa kang scholarship recipient ng Sterling Group. Si Amy Sterling ay mabait, napayagan kang magtrabaho rito. Ngunit ikaw, lagi kang kasama ni Amy Sterling, at sa Celestial Zenith Bistro, kung saan ang mga miyembro lang ng Sterling family, at mga Sterling Group exec ang pwedeng kumain. Ano, nangangarap ang pakasalan si E. Sterling, isa ka lang mahirap, anong silbi ng pagtatrabaho rito? Sa huli, magiging, tagasunod-sunuran ka lang ni Amy Sterling. Kawawang wala kang kwenta, nangangarap ka pa rin na maging prinsesang spoiled na hindi para sa cafeteria. Laging libre ang kain sa Celestial Zenith Bistro. Scholarship recipient ng Sterling Group. Akala niya makakapangasawa siya ng mayaman. Kaya sinabi sa iyo ni Brandon na nandito lang ako dahil sa kanya. Kumakain sa Celestial Zenith Bistro. Naisip mo ba na ang Celestial Zenith Bistro ay sa amin? Ako ang tagapagmana ng Sterling Group. At si Brandon Sterling, siya yung sinuportahan ng pamilya ko at sumali sa Sterling Group pagka-graduate. Hindi na makapagpalambing kay Amy Sterling, kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Ang Sterling Group ay hindi Sterling. Ang asawa ng chairman ng Sterling Group ay namatay sa panganganak. May isa lang siyang anak bilang pag-alala sa asawa niya. Ang anak ng chairman ay hindi Sterling, kundi kinuha ang apelyido ng ina, Lynn. Anong walang kwentang sinasabi mo? Masyado kang nagbasa ng nobela? Pinapayuhan kita na pag-isipan mong mabuti kung paano ipapaliwanag kay Amy Sterling. Yung nakatapos lang ng pag-aaral dahil sa pamilya ko, naglakas loob tawaging batang tagapagmana. Brandon Sterling, mukhang may ambisyon kang sa Kim, simula noong binago mo ang apelyido mo. Sa kasamaang palad, ang peke ay peke pa rin. Bumubuo ng sariling pagkatao, ay may kapalit. Serafina, anong ibig mong sabihin? Pinagawa kita ng report ni Vivian. Bakit mo isinumite ng walang pahintulot? Nabaliw ka na ba? Serafina, anong problema mo? Anong tapang mo, Ginoong Sterling? Kung magaling ka, bakit hindi mo gawin? Bakit mo ako iniistorbo? Serafina, huwag kang lumabis. Kung hindi dahil kay Ginoong Sterling, nandito ka pa ba? Kasama namin, alam ng lahat, na kahit si Ginoong Sterling, manager lang siya ngayon. Siya ang batang tagapagmana, na dito'y para maranasan ang buhay, hindi tulad mo, na nakapasok dahil sa pabor niya. Talaga. Brandon Sterling, Ginoong Sterling. Serafina, anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na, pinagawa kita ng report ni Vivian. Sino nag-utos na pribado mong isumite ang mga report? Paano mo nagulo ang simpleng bagay? Kasalanan mo, kaya nawalan ng bonus si Vivian. Ipaliwanag mo agad. Ito sa direktor. Bakit ko gagawin? Bakit ko ipapaliwanag para sa kanya? Hindi makatarungan ito. Bonus lang naman. Hindi ko kailangan. Kung gusto nyo, kayo na ang kausap ang direktor. Ikaw, Serafina, scholar ka ng pamilyang Sterling, na nakapasok dahil sa pabor ni Ginoong Sterling. Kaya bakit? Hindi mo tulungan si Ginoong Sterling, at ang kasintahan niya sa trabaho, natural lang naman, di ba? Ang ibig mong sabihin, nakapasok ako sa Sterling Group. Dahil sa sponsorship ng pamilya nyo. Serafina. Kung gagawa ka ng gulo, CJ. Kung ganito ka,
Huwag mo akong sisihin kung di kita pansinin. Kung gayon, huwag, lumapit para humingi ng tawad. Bakit ko kailangan ng tawad mo? Alamin mo ang lugar mo. Luluwag ka para humingi ng tawad. CJ, sobra ka na talaga. Kung malakas ka. CJ, kung gayon na yon, huwag kang sumama sa akin, sa hapunan sa Celestial Zenith Bistro. Sige. Tara na. Celestial Zenith Bistro, pagmamayari ng pamilya ko. Hindi ka karapat-dapat kumain doon. Paano ka magpapakita sa Celestial Zenith Bistro ngayon? Ang Celestial Zenith Bistro ay para sa mga direktor at mga direktang inapo ng pamilyang Sterling. Isa lamang siyang scholar ng Sterling Group. Akala niya talaga siya si Miss Sterling. Wala pa nga si Guy Sterling. At naglakas loob siyang pumasok mag-isa. Ay, Diyos ko, masyadong mabait lang si Guy Sterling. Kung ako ang mag-sponsor ng karaniwang tao na tulad niya, napakayabang at mapagmataas. Matagal ko na siyang sinibak. Sinibak. Papasukin niyo ako. Wala pa si Guy Sterling. Si G. Sterling. Naaalala ko, naiisa lang ang anak na babae ng aking ama. Anong yung master? Serafina, maghintay ka na lang muna. Serafina, oras na ng hapunan ngayon. Kumakain na ang mga executive sa loob. 2 na lang ang natitirang upuan. Hintayin mo na lang si Brandon. Mabigat ang pressure sa trabaho ni Brandon. Nagpapakatay siya para sa Sterling Group. Dapat mas maunawain ka. Sige na, tumigil ka sa kahibangan. Papasukin mo ako, bilis. Ayokong makasama siyang kumain. Simula ngayon, ayokong makita siya. Serafina, kung hindi dahil kay Brandon, na nagtuturo sa iyo ng management araw-araw. Paano mo, mapapamahalaan ang buong Sterling Group? Ang malditong babaeng iyon, dati, sobrang lumalapit siya sa anak ko. Anong nakain niya ngayon? Kapag pinakasalan niya si Brandon sa huli, mapupunta sa anak ko ang buong yaman ng Sterling. Makikita ko kung magagawa mo pang maging kasing mayabang niyan. Papasukin niyo ba ako o hindi? Maghintay ka na lang muna. Ay, Sterling. Ngayong araw, nagkataong meron ang restaurant ng Boston Lobster na gusto mo. Hinihintay ka nito. Serafina, anong kailangan mo? Hindi ba sinabi mo na hindi ka makikipag-dinner sa akin? Bakit ka nandito sa Celestial Zenith Bistro ko? Ano bang problema ni Serafina? Ang buong Sterling Group ay kay Emma Sterling. Anong tapang niya sabihin na ang Celestial Zenith Bistro ay kanya? Akala niya talaga siya ang may-ari. Pagsali niya sa hapunan, ay sobra ng kabaitan. At pinigilan pa niya si Amy Sterling na dumalo sa hapunan. Sterling, paalisin mo siya agad. Paalisin? Hindi ko na matiis. Serafina, kailangan mo bang maging ganito? Tungkol sa nangyari kaninang tanghali, hindi na ako galit. Mapapatawad kita. Hindi ko kailangan ng patawad mo, at huwag mo na akong sundan. Kung kaya mo, magpa-promote ka. At kumain sa loob gamit ang sarili mong kakayahan. Kung hindi ako makapasok sa Celestial Zenith Bistro, ang pagiging tagapagmana ng Sterling Group ay mabubunyag, hindi ba? Talagang hindi ko pwedeng malaman ng iba na ako ang scholar ng Sterling Group. Kita mo, napaalis ka, di ba? Bagay sa'yo yan. Magaling. Brandon Sterling. Paano mo ako nagawang itulak? Laban sa ganitong tao, ito ang dapat mong gawin. Ang cool ni Amy Sterling. Tay, nagre-rebelde ang mga empleyado ng kumpanya namin. Ang mga tao sa Celestial Zenith Bistro. Ayaw akong papasukin para kumain. Serafina, sino ang tinatawag mo rito? Ikaw, scholar ng Sterling Group. Umaasa sa kabutihan ni Amy Sterling. Nagpapakalala at mayabang ka. Malapit na. Pagsisisihan mo. Ang magsisi ay si Brandon Sterling lamang. Malapit na. Lahat ay lalabas para salubungin ako. Nangangarap ka. Lahat ay lalabas. Para salubungin ka. Hoy, wag mo akong hilahin. Alam ko. Miss Sterling, maligayang pagdating. Miss Sterling, masiyahan sa iyong pagkain.
Anong nangyayari? Hindi ba ito kay Sterling? Celestial Zenith Bistro. Paano sila nagiging magalang sa isang mahirap na babae na tulad niya? Bakit lumabas si Guy Sterling? Pero, Serafina, Serafina, may maliit lang kayong away ni Brandon. Hindi kailangang pigilan siyang kumain, di ba? Bawal siyang pumasok. Ayokong kumain kasama siya. Serafina, bakit ka ganyan ka mapagkontrol? Ginang Sterling, hindi ako naniniwalang sapat na ang relasyon natin para tawagin mo ako ng ganyan. Tandaan mo ang pwesto mo. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpapasahod sa iyo. Huwag ka nang magpakita bukas. Serafina, tama na. Ano? Na-trigger ka ba? Serafina, okay lang kung di mo ko gusto. Pero paano mo nagawang si Brandon ng ganyan? Laging mabuti si Brandon sa iyo. Kahit pinapasok ka niya sa si Zenith Bistro. Bakit kailangan mong masyadong agresibo? Serafina, talagang pinikon mo ako ngayon. Pinikon mo ako ngayon. Pin-icon kita. Simula pa lang ito. Brandon Sterling, Vivian. Marami pa kayong haharapin. Guardia, paalisin silang dalawa. Maaari na kayong umalis. Lumayas ka. Binibining Sterling, bumalik ka bang mag-isa? Nasaan si Guy Sterling? Binibining Davis. Tandaan mo ito, walang yung master dito, at lalong wala si G. Sterling. Talaga? Binibining Sterling, nagkamalay ka na rin. Nagkamalay? Nagkamalay na ako nang ipinanganak muli. Binibining Davis, naaalala ko ang aming tahanan. Walang ganitong klaseng candy. Binibining Sterling, galing kay Rivers. Sa susunod na buhay. Sa susunod na buhay. Talagang gagawin ko. Kalimutan mo ako. Nasaan siya? Binibining Sterling, iniwan lang ang gamit niya. Nakalimutan mo ba? Malapit na ang Pasko, bawat taon sa panahong ito. Sige Rivers, laging nagpapadala ng candy. Ay, Binibining Sterling, saan ka pupunta ngayong gabi? Kami ni Ethan Rivers ay magkasintahan na lumaki ng magkasama. Alam kong gusto niya ako noon pa man. Ngunit sa nakaraang buhay ko, naiinis ako sa kanyang pagpupumilit at lalo akong naiinis sa lahat ng may kinalaman sa kanya, kasama ang mga candy na ito. Hanggang sa kamatayan ko, na napagtanto ko, siya ang tunay na nagmahal sa akin, at mabuti sa akin, kundi siya lamang. Sa nakaraang buhay, bulag at handgal ako, binitiwan siya para kay Brandon Sterling. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mauulit. Ethan Rivers. Serafina, patawad, hindi dapat kita inabala. Aalis na ako ngayon din. Hindi iyon. Namimiss lang kita ng sobra. Matagal na rin nang huli kitang makita. Anong problema? Si Brandon Sterling na naman ba yon? Hindi siya. Naintindihan ko na sa wakas, ang nararamdaman ko. Alam ko, duwag ka, kaya sa pagkakataong ito, ako na muna ang magsasalita. Malamig sa labas. Sumakay ka na, mas mainit dito para mag-usap. Wala na akong ibang ibig sabihin. Huwag mo nang isipin pa. Hindi. May iba pa akong ibig sabihin sa iyo. Ano? Hindi mo ba ako gusto? Lee, gusto kita. Serafina, ikaw. Nandito ka na, bakit hindi ka nalang maghapunan bago umalis? Kain na ako. Sige. Sunduin mo ako bukas, at kakain tayo sa Crown Estates Villa. Pero, Pakiusap. Serafina, Anong ginagawa mo?
Paano ka nagiging walang hiya? Paano mo binibigay ang sarili mo sa kahit sinong lalaki? Bumaba ka dyan. Huwag kang masyadong makasarili. Baliw ka ba? Nasasaktan ako. Asong ulol ka ba? Nananggagat ng lahat ng makita mo. Pwede ka bang tumigil sa pagkabaliw? Serafina, kung dinala mo siya dito para inisin ako, hayaan mong sabihin ko sa'yo, masyado mo lang iniisip. Si Vivian lang ang nasa puso ko. Hindi ako magkakagusto sa isang maldita. Kung may problema ka sa isip, magpagamot ka. Pasensya na, hindi nakatali ang aso ko sa amin. Okay lang sa iyo, di ba? Brandon Sterling. Dapat alam mo ang lugar mo. Kung wala si Serafina. Ano ka? Hindi ka bagay dito. Kung maglakas loob ka na muling saktan si Serafina, sisiguraduhin kong may matututunan ka. Matagal na tayong di nagkita. Mas gumaling ka sa panlalait. Pero huwag kang mag-alala. Hindi niya ako kayang apihin. Madilim na masyado. Magpahinga ka na't umuwi agad. Tandaang sunduin mo ako bukas. Sige. Tawagan mo ko kung may mangyari. Babay na. Aalis na ako. Babay na. Parang ang sweet niyo, malinaw na naghahanap lang siya, para lang inisin ako. Serafina, akala mo napakagaling mo. Paluhurin kita, at mag-sorry sa akin. Serafina, bibigyan kita ng pagkakataong mamlate. Sa ginawa mo ngayon, sa pagtrato mo sa nanay ko, kailangan mong mag-sorry sa akin. Pinapagalitan ko ang empleyado ko. Anong pakialam mo ba? Pasahod ko siya, at di niya ako papasukin sa bistro ko. Magsusorry pa ba ako sa kanya? Iyan ang nanay ko. Paano siya tratuhing empleyado lang? Lahat ng pandaraya mo, sa akin mo gawin. Hindi ako takot sa'yo. Ah, oo nga pala. Nakalimutan ko, at huwag kalimutan kayong dalawang walang kwenta. Paano ito? Ikaw at ang nanay mo, lumayas kayo sa Sterling Group. Ano sa tingin mo? Ano nang sabi mo? Sa tingin mo, hindi kaya ng Sterling Group kung wala ka. Serafina, ang tanga mo, niloloko mo lang ba ako? O seryoso ka? Malaki ang sahod sa Sterling Group, at iniisip na ngayon ng lahat, na ako ang tagapagmana ng Sterling Group. Talagang hindi ako alis sa Sterling Group. Serafina, isa kang babaeng mapagkunwari. Lahat ng ito ay iyong pa-hard to get. Babaeng tulad mo ay walang karapatan sa pag-ibig ko. Kung may sakit ka sa pag-iisip, magpatingin ka. Hindi pa ako nakakilala ng kasing narcissistic mo. Serafina, kunwari lang ay hindi ka apektado. Pakinggan mo ako, mas mabuti pang wag mo akong hayaang makita. Kasama si Ethan Rivers muli. Kung hindi na kita kakausapin. Brandon Sterling, mukhang naging masyado akong mabait sa iyo. Kaya nakalimutan mo ang iyong lugar. Pero hindi mahalaga. Malapit na kitang durugin sa lupa. Serafina, bulag ka ba? Pasensya na. Serafina, akala mo ba, isang paumanhin lang, ay sapat na? Ano ang gusto mo? Oh, Serafina, talaga kang nagnakaw sa bahay ni Guy Sterling. Nabaliw ka na ba? Yung Haitian jade na pulseras mo ay hindi mura. Paano mo nabili yan? Nagnakaw ka siguro sa pamilya Sterling. Fiona, nabagok ka ba? Akin tong pulse Aries. Fiona, anong nangyari? Ay Sterling, nagnakaw si Serafina sa pamilya nyo. Tingnan ang pulseras niya. Paano niya nabili yun? Serafina, talaga namang sobra ka na. Kahit matiisin si Brandon sa'yo, hindi ka pwedeng magnakaw. Akin talaga tong pulse Aries. Brandon Sterling, sabihin mo kanila kung kanino talaga to. Serafina, ano na namang pinagkukunwari mo? Hindi mo nga kayang mag-aral. Lahat yan pera ng Sterling. At trabaho mo, inayos ni E. Sterling, para makapasok ka sa Sterling Group. Sabi mo binili mo, sino sa atin ang maniniwala niyan? Tama, Serafina. Kung may nagawa kang mali, aminin mo. Pero naniniwala ako, kay Brandon, hindi kanya isisisi. 'Di ba, Brandon? Dahil iginigiit nyo, naninakaw ko ang bangle. Tawagin nyo ang pulis. Teka, Ano, takot ka na? tama na. Umalis na kayo. Pero,
Sige na, Fiona, una na tayo. Tigilan mo yan. Lubos akong hindi natutuwa sa iyo, sa pagsasabi mo sa lahat, na umasa ako sa iyong pinansyal na suporta para makatapos, para makakuha ng trabaho sa Sterling Group. Talagang hindi ito katanggap-tanggap. Ngayon, sasabihin ko sa lahat, kung ano talaga ang totoo. Serafina, oras na ng pasok kahit na wala kang ginagawa. Hindi ibig sabihin na pwede kitang pagtripan. Brandon Sterling, dahil takot na takot ka, dahan-dahan kitang pakukuluan na parang palaka. At unti-unti kitang sisirain. Brandon, ano nang pinag-uusapan ninyo lang kanina? Si Serafina, isang scholar ng Sterling family. Bakit siya ganyan ka-arogante? Bakit hindi mo tanungin? Si Ginoong Sterling natanggalin siya. Ang tatay ko, dahil sa kalagayan niyang kaawa-awa, sinabi niyang maging malumanay ako sa kanya. Kaya pala, mabait talaga si Ginoong Sterling. Talagang walang hiya si Serafina, laging nakakapit sa pamilyang Sterling, at napaka-arogante pa. Ethan Rivers, huwag mong kalimutang sunduin ako, mamayang gabi, ha? Ethan, gusto kong kumain. Serafina, hindi ko na ba nasabi sa'yo na huwag ka nang kumontak kay Ethan Rivers? Ang pinakaayaw ko ay mga babaeng pabago-bago. Kung talagang galit ka sa akin, bakit ka pa rin nakakapit sa Sterling Group? Dahil sa sarili kong galing, kaya ako nananatili sa Sterling Group. Bakit ako alis? Lumayas ka sa bahay ko. Ilang taon ka na, kailangan mo pa sa bahay ng iba. Brandon, anong nangyayari nitong mga huli? Parang sasabog ka na. Huwag mo siyang pansinin. Brandon, para sa selebrasyon mo ngayong gabi, anong dapat kong isuot? Ikaw, maganda ka kahit ano ang suot mo. Pero sa tingin mo, kung magsusuot ako ng gown, baka walang palamuti ang lig ko. Pagkatapos ng trabaho, samahan mo akong umupa ng kwintas. Hindi kailangan. Para sa party, bibigyan kita. Hindi ko matatanggap ang regalo kung di pinaghirapan. Pero, kung magsusuot ako ng mamahaling alahas, Brandon, magiging kaakit-akit ka rin. Napakaraming alahas ni Serafina. Kung kukuha ako ng set at ibibigay kay Vivian, okay lang siguro. Bukod pa riyan, kung magreklamo siya, babaliwalain ko na lang siya. Babalik siyang masunurin mamaya at hihingi ng tawad sa akin. Mga kasamahan, ngayon ay ang araw ng selebrasyon ng aking promotion. Ang lugar ay Crown Estates Villa. Sa oras na yon, sana'y makadalo kayong lahat at suportahan ako. Napakaraming ari-arian ni Serafina. Okay lang gumamit ng isa niyang villa. Crown Estates Villa, iyon ang pinakamahal na villa district sa syudad. Talagang nararapat ang kanyang pagiging tagapagmana ng Sterling Group. Kahit para sa selebrasyon ng promotion, dinadala tayo sa Crown Estates Villa. Talagang nakakabigla. Ano nang espesyal doon? Crown Estates Villa, pag-aari ng pamilya ni Guy Sterling. Noong nakaraang taon, ang kaarawan ni Guy Sterling ay ginanap doon. Ang buong villa ay napakaganda. Red wine na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar bawat bote. Ang nakahanay sa dingding. Maaari kang uminom ng kahit anong gusto mo. Sabihin mo nga, kung hindi ito ang sariling villa nila, papayagan ba nilang tayong lahat? Maging ganito kaswal? Kung gayon, kailangan ko ring pumunta at makita. Talagang kailangan kong pumunta ngayong araw. Nagsisimula na akong, inaabangan ko na ang ngayong gabi. Mabuhay si Guy Sterling. CJ, Naku, hindi pa alam ni Serafina ang tungkol dito. Imbitahin kaya natin siya mamaya? huwag mo siyang pansinin. Isa lang siyang plastic. Pupunta siya ng kusa. Serafina, nandyan ka na naman sa ugali mo ng ilang araw. Ngayong gabi sa banquet, bibigyan kita ng matinding aral. Tignan natin kung mang-aasar ka pa. Para saan sila nagtitipon dito? Serafina, anong hiyamot nandito ka pa? Bakit kayong lahat nandito? Ano ang pinaplastik mo? Sino ang hindi nakakaalam? Ang pagdiriwang ng promotion ni E. Sterling ngayon ay gaganapin sa Crown Estates Villa? Gaganapin ang selebrasyon niya sa Crown Estates Villa. Bakit hindi ko alam?
Naalala ko na, sa dati kong buhay, inayos ko ang kanyang promotion. Gumastos ako ng milyon-milyong dolyar. Gayunpaman siya, sa harap ko mismo, ay umamin ng pag-ibig kay Vivian. Sa buhay na ito, bibigyan ko siya ng talagang di malilimutang selebrasyon. Huwag ka nang magpanggap, hindi ka binigyan ni E. Sterling ng imbitasyon. Malinaw naman, na hindi ka niya inaanyayahan. Anong lakas ng loob mo't nagpakita ka pa? Hayaan mong sabihin ko. Sige noong Sterling ngayon, may sorpresa para kay Vivian. Huwag kang umalis ka na. Kakaiba. May naamoy ka ba? Nakalalasong salita mo. Punong-puno ng kasamaan. Serafina, ikaw. Serafina, talagang mapang-api at mapagmataas ka. Isang mabuting babae tulad ni Fiona, inaapi mo pa. Talagang makamandag ang puso mo. Oo, meron. Ako'y makamandag. Brandon Sterling. Mag-ingat ka. Isang araw, ang ulupong na ito, kakagaitan ka hanggang mamatay. Hindi ka talaga nagbabago. Ay nga pala, hindi ba't sinabi mo na hindi mo na ako gusto? Bakit ka pa nandito? Pakiusap. Pwede mo bang itigil? Ang pagpuri sa sarili mo, nandito ba ako? Para lang sa iyo. Kung ganoon, bakit ka nandito? Hindi mo problema yon. Serafina, sino ka para sabihin yan? Ininsulto mo lang ako, at hinayaan ko lang. Pero naglakas loob kang bastusin si E. Sterling, at ang kasintahan niya. Tuturuan kita ng leksyon. Sinampal mo ako. Humihingi ka ng gulo. Ayos ka lang ba? Ethan Rivers. Dumating ka sa tamang oras. Nasaktan ka ba? Hindi. Ang tapat mong tuta. Kung malaman ko na sinubukan mong saktan muli si Serafina, hindi ako magiging mabait sa'yo. Serafina, Huwag mo siyang hawakan. Brandon, ayos ka lang ba? Serafina, ang babaeng pabago-bago at mapaglaro mo. Kaya pala napunta ka kay Ethan Rivers. Hindi ko ba nasabi sa'yo dati na lumayo ka sa kanya? Tumahimik ka. Makikasama ako kung sino ang gusto ko. Hindi mo problema yan. Anong pakialam mo ba? Sino ka para sabihin yan? Isa ka lang niyang. Tama na. Hindi ko ito babalikan sa'yo. Mamaya. Huwag mo akong ipapahiya. Akala ko mas matapang ka, Brandon Sterling. Hindi ko inaasahan na pakialam mo sa selebrasyon ng promosyon mo. Well, totoo naman, masyado kang nag-aalala sa imahe mo. Kung malaman ng mga kasamahan mo na hindi ka ang tagapagmana ng Sterling Group, masahol pa iyan sa kamatayan para sa'yo. Ganun pala, dahil ngayon ang selebrasyon ng promotion mo. Hindi natin pwedeng biguin ang lahat, di ba? Nag-imbita ako ng Orius Events para ayusin ang banquet. Mag-enjoy na lang kayo ngayon. Serafina, tadhana mo na maging sunod-sunuran ko habang buhay. Ethan Rivers, gusto mo bang manood ng magandang palabas? Sige. Ganyan talaga si Amy Sterling. Ito ang Orius Events, ang nangungunang kumpanya sa event design. Diyos ko, gastusin ang ganoon. Para lang sa promo. Hindi ba't mahalaga ako? Ako rin. Sayang naman, walang sansa si Serafina. Kung di dahil sa kumukuko, sinuntok ko na. Pero nga pala, sino yung tumulong kay Serafina? Sino siya? Sa damit niya, hindi mukhang mura. Baka lang, ang dating kasintahan. Kaya pala, ang dating kasintahan ni Serafina, mahirap din siguro. Pero yung lalaki, mukhang kakaiba, mukhang marangal, kahit si Brandon, hindi makapantay. Di tulad ni Sterling, na tagapagmana ng Sterling Group, kundi prinsipe rin ng Cloudridge. Ang galing! Hindi ko akalain ang ilusyon ay ganun kalala. Kung si Brandon Sterling, matatawag na prinsipe ng syudad. Ibig bang sabihin, lahat sa Cloudridge City ay pwede ring tawaging prinsipe? Serafina, tumahimik ka. Ano nang pakialam mo?
May mga tao talagang hindi marunong. Ang pagkakaiba ng basura at kayamanan. Kahit sinong Juan, ay matatawag na prinsipe ng syudad. Serafina, anong karapatan mong sabihin yan? Ikaw, scholar ng Sterling Group. Umaasa ka kay Guy Sterling para makapasok sa Sterling Group. At hindi mo pa rin nirerespeto si Guy Sterling. Nakakainsulto naman. Fiona, huwag ka nang magsalita. Serafina, dahil nandito ka naman, kumain ka pa. Inihanda ni Brandon ang lahat ng ito. Hindi mo pa siguro ito natitikman, no? Oo nga. Ang handa ngayon, talagang napakamahal. Hindi ko inaasahan na napakaganda ng iyong panlasa. Tikman mo itong cake. Hindi ito mabibili ng pera. Ano yan sa leeg mo? Ito ang binigay ni Amy Sterling kay Vivian. Simbolo ito ng pag-ibig nila. Nagkakahalaga ng milyon. Hindi mo iyan mababayaran kailanman. Kawawang hamak. Naku, ayokong masaktan ka sa sasabihin ko. Pero maya-maya lang, si Amy Sterling ay magpo-propose kay Vivian. Serafina, ikaw, sumuko ka na lang. Si Amy Sterling namin, hindi kailanman sa buhay na ito, mahulog sa pangit na tulad mo. Talaga ba? Kung gayon, panoorin ko ito. Anong pagpapanggap yan? Naiinggit ka lang, di ba? Naku, sana'y napagtanto ng tangang Serafina na ang kwintas ay kanya. Serafina, huwag kang masyadong umasa. Hindi kita mahal. Kunin mo si Ethan Rivers mo at umalis na kayo rito. Yan ang inaasahan sa anak ng Sterling Group. Ang laki naman ng display na ito, hindi ba? Nakita mo ba ang boteng iyon ng alak? Halos daan-daang libo ang halaga niyan. Ihain muna ang mga putahe. Nakikita mo ba ang mga handa sa lamesa? Sa buong buhay mo, ngayon lang, makakakain ka ulit nito. Walang pinag-aralan. Serafina, paano mo nagawang pag-usapan si Fiona ng ganyan? Maaaring medyo matalas ang sinabi ni Fiona, pero mabuti ang kanyang intensyon. Ganun ba? Ginoong Sterling, ang kabuang nagastos mo ay $2.87 milyon. Paano mo gustong magbayad? Isang handa na kasing halaga ng bahay. Talagang tugma sa pangalan ang Sterling Group, ang yaman naman. Tama, tama. Ang gwapo ni Ginoong Sterling. Hindi ba ako nagbayad na nito? Ipagbayad mo yung babae. Tingnan mo iyan, isa pang lalaking umaasa. Siya yung lalaking umaasa, mayabang pa. Sterling, tingnan mo, anong nangyayari dito? Hindi mo nakita si Sterling doon? Tinatawag mong ito'y hamak na dukha. Sterling. Tama. Anong problema mo, tagapagsilbi? Kailangan mong masibak, talagang masibak. G. Sterling. Hindi ka ba ang tagapagmana ng Sterling Group? Sige na, bayaran mo ang bill. Anong nangyayari? Paano iyon posible? Ay, Sterling, ay hindi magsisinungaling ng ganyan. Dapat nga. Serafina, isa lang siyang kasama ni Guy Sterling, kaya hindi nakita ng taong ito si Guy Sterling. Tama, talaga. Serafina, bakit ka ganyan ka-vain at materialista? Nagsasabog ng chismis kahit saan, na ikaw si Guy Sterling. Kaya naman itong tagapagsilbi, naniwala sa iyong kalokohan. Fina, huwag mo akong maririnig na. Muling mang-insulto kay Serafina. Sino ba talaga ang tagapagmana? Hindi naman talaga si Serafina, di ba? Serafina, bayaran mo nga yung bayarin ko. Bibigyan kita ng pagkakataon na makipagbalikan sa akin. Marami pang ibang mapagpipilian. Sa dagat, bakit mo iniisip? Nabibitaw ako, sa gwapo, makapangyarihang si Mr. Rivers. Para sa isang tulad mong walang silbi, at mayabang, at makasama ka. Ikaw, Serafina, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sabi mo, kinamumuhian mo ang pera, hindi mo akala na ako ay, nang iinsulto sa iyo gamit ang pera. Sige, G, nagalang ko ang iyong pananaw. Ngayon,
hindi ka na naman masaya. Mahirap ka talagang pasayahin. Ang kwintas sa leeg ni Vivian, akin yan, di ba? Bawiin mo iyan, ibalik mo sa akin. Maaari kong isaalang-alang, na bayaran ang bayarin mo. Serafina, huwag mong subukan ang iyong swerte. Lumampas na ako. Sige, bayaran mo ang bayarin, at isusumbong kita sa pulis. Nasa bahay lang ang kwintas ko, paano napunta sa leeg ng iba, ngayon? G. Sterling. Matapang ka pa rin ba? Kumakain lang at tatakas. Isusumbong na lang siya. Wala akong pera. CJ, aalis na ako. Brandon, kaya ang pagmamahal mo kay Vivian. Walang espesyal, di ba? Vivian, Anong nangyari kay Brandon? pwede mo bang isauli ang kwintas? Bakit? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, Brandon. Sinabi ba ni Serafina? May sinabi? Fiona. Anong asal yan? Hindi ka ba masaya sa akin? Brandon, kailangan mong maintindihan to. Nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ka marunong magmakaawa. Serafina, parang hindi siya tapat. O baka isumbong na lang siya. Tama ka. Sige na, pasensya na. Serafina, nagkamali ako. Patawad, pakibayad ng kwenta. Para sa akin. Ninakaw mo ang kwintas ko para ibigay sa kasintahan mo. Pero dahil mukhang taos puso ang iyong paumanhin, mapapatawad kita. Lahat dito ay kasamahan. Ang bayarin na $2.87 milyon, kaya ko ring bayaran yan. Pero G. Sterling, kapag wala ka na, huwag nang magpanggap. Hindi ako palaging mabait na magbayad ng utang mo. Brandon, hindi ka ba ang tagapagmana ng Sterling? Paano kang hindi makabayad? At yung kwintas, talaga bang kay Serafina? Hindi ba siya ang tagapagmana ng Sterling? Paano siyang hindi makabili ng pagkain? Hindi lang yan, narinig ko, ninakaw din niya ang kwintas ni Serafina. Talaga? Serafina, pananagutan mo ito. Serafina, sinadya mo talaga ito. Gusto mo lang ilantad ang pagiging iskolar ko. Sa pagkakataong ito, hindi kita mapapatawad. Serafina, asa ka pa, umaasa ka lang sa pamilya Sterling, wala nang iba pa. Ano, ibig sabihin, pag-aari mo na ang Sterling Group. Anong kapal ng mukha mo? Eksakto, Serafina, dahil lang sa pamumuhay mo sa mga Sterling. Hindi ka na pwedeng umangkin ng gamit ni Brandon. Bilang sa iyo, di ba? Brandon, narinig mo ba iyon? Hindi ka pwedeng tumira lang sa bahay ko at sabihin iyo ang mga gamit ko bilang sa iyo. Sabi ninyo, ako ang iskolar ng mga Sterling, na mahirap na iskolar. Kung gayon, ngayon sasabihin ko sa inyo. Tama na. Sa haba ng buhay ko, at di ko pa naranasan ang ganitong kahihiyan, nilagay mo ako sa kahihiyan, at ginawa akong katatawanan, sa harap ng lahat ng kasamahan namin, para sa kahihiyang naranasan ko ngayon. Pagbabayarin kita ng 1,000 ulit. Brandon, hindi mo na kaya ito. Simula pa lang ito, mahaba pa ang lalakbayin. Marami ka pang kailangang pagdaanan. Tara na. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin ngayon. Walang anuman, sa kabaligtaran, ako ang dapat humihingi ng paumanhin. Nagbalik ako ng napakahuli, at halos mabulash ka na nila. Hindi pa huli. Sakto lang ang pagdating mo. Serafina,
Marami kang pinagdaanan. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, nandito ako. At hindi ko hahayaang may mambulas pa sa'yo. Okay lang. Panaginip lang lahat ito. Panaginip? Anong panaginip? Serafina, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, lagi akong nasa tabi mo. Hindi ako aalis. Nagbalik buhay ka rin. Oo, Serafina. Narito ako sa pagkakataong ito. Mabuti naman. Hindi tayo nagkahulihan. Serafina, sorry, hindi kita na-miss. Paano ka biglang naging direktor sa aming kumpanya? Sabi ni Mr. Sterling na may direktor ang kumpanya ninyo na nag-maternity leave. Ipinasok niya ako pansamantala. Sakto, may tuturo ko rin sa'yo ang mga dapat mong gawin. Aalalayan mo ba ako, Director Rivers? Serafina, napakawalang hiya mo. Nag-aasaran kayo sa harap mismo ng opisina. Hindi ka ba nahihiyang may makakita? Fiona, nakita ko si Serafina, kasama ang lalaking iyon kahapon sa kumpanya. Totoo ba ang sinasabi mo? Tingnan mo. Tong si Serafina, talagang walang kahihiyan. Dinala pa niya ang kinakasamang lalaki sa opisina. Parang feeling niya, kanya ang kumpanyang ito. Fiona, wag mong pag-usapan si Serafina ng ganyan. Sa tingin ko, hindi siya siguro ang uri, na kulang sa diskarte. Ano na namang pinag-uusapan ninyo ako sa likod ko? Serafina, wala ka bang kahihiyan? Dala mo ang kabit mo sa kumpanya? Serafina, bagaman alam ko, talagang hindi mo sinasadya. Pero, dapat mo pa ring sabihan, na umalis muna, pagkatapos ng lahat, ito ay kumpanya. Nag-maternity leave ang dating direktor. Ito ang bagong Director Rivers, si Ethan Rivers. Kung mayroon kayo, pakikipag-usap kay Director Rivers. Ano, ang kabit na ito? Ay ang bagong direktor. Hindi ako makapaniwala na si Ethan Rivers. Hindi lang gwapo, kundi pati mahusay, bata pa, at direktor na agad. Serafina, nakuha ko si Brandon, at kaya ko ring makuha si Ethan Rivers. Itinakda kang matalo sa akin. Ang presentador para sa taunang gala ay pinalitan kay Serafina. Director Rivers, ang itinalagang presentador sa huling gala ay si Vivian. Sabi ko, pinalitan na kay Serafina. Bakit? Isa lang siyang hangal. Karapat-dapat ba siyang maging presentador? Nakatayo sa entablado, hindi ba siya matatakot na pagtatawanan tayo? Desisyon nito mula sa taas, tapos na ang pulong. Director Rivers, hindi ako sang-ayon sa iskolar na mahirap na maging presentador. Paalisin niyo siya. Talaga bang sinampal mo ako? Director Rivers, paano mo siya sinampal? Sige na, Serafina, alam mo na pala noon pa man, na ang bagong direktor ay si Rivers. Sinadya mo siyang akitin. Totoo ang sinasabi ni Fiona. Pagkatapos ng lahat, ang matandang Serafina ay walang tigil na hinahabol ako. Sinusundan ako sa Celestial Zenith Bistro para makakain. Lahat sa opisina, nakasaksi na nito. Tama po, Director Rivers. Huwag kang padadaya sa kanya. Gusto mo naman talaga ako, pero, ngayon, sadya kang lumalapit kay Ethan Rivers. Tungkol sa eksaktong dahilan. Sa tingin ko, naiintindihan ng lahat dito. Pwede bang tigilan mo ang pagpuri sa sarili mo? Inaamin ko, bulag ako dati. Pero ngayon, sa paningin ko, mas masahol ka pa sa aso. May gusto na akong iba, naiintindihan mo ba? Serafina, ikaw. Huwag mong sabihin na ang gusto mo ay siya. Anong pakialam mo doon? Pero kung gusto mo talagang malaman, maaari ko namang sabihin sa iyo, totoo.
Gusto ko nga si Ethan Rivers. Serafina, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon, hanggat hiwalayan mo siya ngayon din. Pag-iisipan ko, na gawin kang kasintahan ko. Naku po, Brandon Sterling. Hindi ka na talaga nahiya. Dati, mataas ang tingin ko sa'yo, at yun ay karangalan mo na. Ngayon na hindi na. Mas mababa ka pa sa aso. At saka, hindi ba kayo nagkarelasyon, kay Vivian? Kung sasabihin mo yan, hindi ka ba matatakot na malungkot ang kasintahan mo? Serafina, sa taunang gala sa susunod na linggo, dudungisan ko ang iyong pangalan. Vivian, makinig ka sa akin. Vivian, huwag kang magalit sa akin. Nadala lang ako ng damdamin. Hindi ko talaga nais, siya bilang kasintahan ko. Akala ko dati magaling si Brandon Sterling. Pero ngayon, kumpara kay Ethan Rivers, talagang wala siyang laban. Alam ko, nalulungkot lang ako ng kaunti. Huwag kang malungkot, Vivian. Nagkamali ako. Huwag ka nang magalit. Oras na para sa hapunan. Paano kung ganito? Ihahatid kita sa Celestial Zenith Bistro para sa hapunan. Tapos order ako ng pinakamahal, para mahal ang babayaran mo, para mapatawad kita. Sige, kahit ano pa ang sabihin mo. Order ka kung ano ang gusto mo. CJ, Pasensya na, pakita po ang employee. Pasensya na, Sterling. Hindi kayo pwedeng pumasok. Umalis kayo sa daan, papasukin niyo ako, Sterling, wala kayong pahintulot. Sa Celestial Zenith Bistro, kung ipipilit niyong gumawa ng gulo, tatawag na ako ng security. Ano po ang nangyayari? Hindi na ako makakain dito. Gino, pakiusap, bigyan ng eksepsyon. Siya ang anak ko, dati siyang madalas kumain dito. Kahit anak niyo pa siya. Hindi siya anak ni Sterling. Hindi siya makakapasok. Brandon Sterling, masyado mo akong niloko, ikaw. Makinig ka sa akin. Tumigil ka, hindi ka pala mayaman na tagapagmana. Ang nanay mo ay waitress lang, sa Celestial Zenith Bistro. Hindi ako mayamang tagapagmana. Pero, kahit papaano, isa akong supervisor. Malapit na akong ma-promote sa direktor, at tataas ang sahod ko sa $100,000. Tapos, aalagaan kitang mabuti. Vivian, Kahit hindi siya ang tagapagmana ng Sterling, naging supervisor siya sa murang edad, maganda ang kinabukasan niya. Brandon, lagi kong alam na may kakayahan ka. Sadyang, hindi ko matanggap na nagsinungaling ka sa akin. Galit ka sa akin, di ba? patawad. Kasalanan ko, matutuwa ako kung mapapatawad mo ako. Serafina, ginagawa mo ba to sadya? Si G. Sterling ay pinigilan sa pasukan. Bakit siya? Serafina, makapasok kasama ang lalaki. Pero ako, si Vivian, hindi. Brandon, paano kung hingin natin kay Director Rivers na isama tayo? Hindi ba pwedeng isama ni Director Rivers ang tatlo? Bakit hindi mo kausapin si Serafina nang maayos? Ito, Brandon, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Matagal ka nang kumakain sa Celestial Zenith Bistro. Paano ka masasanay sa ordinaryong pagkain? Naaawa lang ako sa iyo. Kung ayaw mong humingi, CJ, ako na ang hihingi. Serafina, pwede mo bang hilingin kay Director Rivers na isama tayo sa loob? Brandon, matagal na kumakain sa Celestial Zenith Bistro. Hindi na siya sanay sa ordinaryong pagkain. At, gusto mo si Brandon ng todo. Hindi mo matiis na makita siyang malungkot, di ba? Naalala ko na, ang mga regular na pagkain ng staff sa Sterling Group ay hindi naman ganoon kasama para hindi na makain. At saka, gusto ko si Ethan Rivers. Pwede ba kayong tumigil sa pangungulit sa akin? Director Rivers, Tama ang girlfriend ko. Pwede ba kayong dalawa tumigil sa pangungulit sa amin? Tungkol naman sa iyo, Vivian. Kung may mali sa mata mo, magpatingin ka sa doktor. Ethan Rivers,
Paano mo nakakausap si Vivian ng ganyan? Huwag mo akong subukan. Paumanhin. Serafina, Ethan Rivers, sa annual gala, i-report ko kayo. Bawal na relasyon sa trabaho, at ipapahiya ko kayong dalawa. Serafina, hindi kita mapapatawad ngayon. Siguradong ipapahiya kita sa annual gala. Tay, palagay ko pwede kong sabihin, ang pagkatao ko sa susunod na linggong taunang pista. Serafina, nagkamali ka rin sa wakas. Hindi ako pumayag sa ideya mo na magtago ng pagkatao at makakuha ng karanasan sa pinakamababang antas. CJ, mabuti na't nagbago ang isip mo ngayon. Nga pala, Tay, hindi ko nagusto si Brandon Sterling. Hindi mo na kailangang bigyan siya ng panibagong pagkakataon para sa akin, pagkatapos ng taunang pista. Maaari kang humanap ng paraan para paalisin siya. Ibig sabihin, ikaw at si Ethan. Ay, Tay, huwag kang magkamali ng akala. Uuwi na ako. Fiona, gagawin mo ba talaga to? Hindi ba't medyo sobra na? Buti na lang, hindi masyadong matalino si Fiona. Nagsabi lang ako ng kaunti, at ngayon ay hawak ko na siya. Maaari akong makinabang sa hidwaan nila. Maaaring gamitin ni Serafina ang katawan niya, para sa pansariling pakinabang. Kaya bakit hindi natin siya ilantad? Tama ka. Ginagawa natin to para sa Sterling Group. Tama. Narinig ko na ipapakilala ng chairman ang tagapagmana ng Sterling Group sa atin ngayon. Talaga? Tingnan mo siya, talagang walang hiya. Ay Sterling, gusto kong magsumbong. Miss Sterling, aayusin ko ito kaagad. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa kanya. Ay Sterling, gusto kong magsumbong. May inaabuso ang kapangyarihan sa departamento. Para sa sariling pakinabang, inaapi ang kasamahan at sinisira ang imahe ng kumpanya. Tama, nais ko ring isumbong. Serafina, nagbebenta siya ng katawan, pinapasaya ang kanyang mga superior, at humihingi ng espesyal na pabor. Ngayon, ire-report ko siya sa pangalan. At ilalantad ang lahat ng kasamaan ni Serafina. Sa madla. Sabi mo yan, ngunit may patunay ka ba? Vivian, Fiona, naiinggit ba kayo na masyadong maayos ang takbo para sa akin? Kaya gusto niyo akong ipahiya sa harap ng lahat. Ikaw. Ginoong Sterling, tingnan niyo ang babaeng ito na matalas ang dila. Karaniwan siyang nambubuli sa amin ng ganito. Talaga, sila ng kasintahan niya, naglalambingan ang hayagan sa publiko, sa kumpanya, sa araw. Walang pakundangan sa aming damdamin. Anong kasintahan? Fiona. Sinabi ko sa'yo, kung magkasala ka ulit kay Serafina, hindi kita titigilan. CJ, Fiona, Ginoong Sterling, tingnan niyo, sina Ethan Rivers at Serafina. Palagi kaming binubuli ng ganito. Sa kumpanya, tama, nagsasabwatan sila sa kasamaan. At magkasabwat, Gumagawa ka ng maling paratang. Anong patunay mo? hindi lang patunay ang meron ako. May saksi ako. Si Brandon Sterling ang patunay ko. Ginoong Sterling, ang babaeng ito ay mayabang. Sa kumpanya, mapanupil siya, kahit sa kanyang mga boss, at kami, mga karaniwang empleyado, ay palaging inaapi niya. Tama po, Ginoong Sterling. Ang taong ito, hindi nirerespeto ang anak ninyo. Ay nako, nakalimutan kong sabihin kay Fiona ang tunay na pagkatao ni Brandon. wala akong anak. Hindi ba si Brandon Sterling, ang scholarship recipient ko? Kaya pala si Brandon Sterling, hindi talaga tagapagmana. Ano ang pinagpanggap niya? Kaya pala si Brandon Sterling, nagdiwang ng promotion at ipinabayad kay Serafina. Hindi ako makapaniwala na nagawa pa niyang makalusot. Sinabi niyang ang mga ari-arian niya ay pamamahalaan ni Serafina, nakasandal sa iba pero nagpapasikat. Walang masabi. Brandon Sterling, hindi mo ba gusto maging sentro ng atensyon? Bakit ka nag-aakto na duwag ngayon? Brandon. Ginoong Sterling, kahit si Brandon Sterling ay hindi mo anak, mayroon pang si Serafina, madaya siya at pasipsip sa kumpanya, lumalabag sa patakaran, at inaapi ang kasamahan. Anong klaseng ugali iyan? Sarili kong kumpanya ito, hindi mo dapat pakialaman ang ginagawa ko. Serafina, nabaliw ka na ba? Sa harap ni Ginoong Sterling, maglalakas loob kang magsalita ng ganyan? Hindi ka ba takot mapatalsik? Tama, paalisin siya. Tumahimik ka, hindi mo pwedeng latin si Miss Sterling. Tama, Serafina, siya ang inaanunsyo ko ngayon, tagapagmana ng Sterling Group, aking nag-iisang anak. Tatay, Impossible ito. Serafina, siya, wala man lang apelyidong Sterling. kinukuha ko apelyido ng ina ko, hindi mo ba alam iyan? Kaya, totoo lahat ng sinabi mo. Miss,
Miss Sterling, nagkamali ako. Nalinlang ako ni Brandon Sterling. Patawarin mo sana ako. Brandon Sterling. Akin ka, mula ulo hanggang paa, kahit magpalaki pa ako ng aso. Alam nitong iwagayway ang buntot niya sa akin. Pero ikaw, habang kinukuha ang pera ko, para sa imahe mo, habang minamaliit ako, wala ka bang hiya? Serafina! Huwag kang lumabis, isa ka lang taga-sunod-sunuran ko. Ang tanging dahilan kung bakit ka ganito, ay dahil hindi ka sapat para sa akin. Serafina! Ginoong Sterling, nasaktan ng gusto si Serafina kay Brandon Sterling. Magana kung isang suntok lang. Teka, bibigyan ko siya ng isa pang leksyon. Ginoong Sterling, kahit pa anak mo si Serafina, inabuso niya ang kapangyarihan para isama ang kasintahan sa kumpanya bilang direktor. Hindi ko naisip na ang CEO ng Rivers Group bilang direktor sa Sterling Group ay mangangailangan pa sa anak ko na abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Ano? Siya ang sobrang yaman at makapangyarihan sa negosyo. Ang pinuno ng Rivers Group, Diyos ko, ang ACC ng Rivers Group. Impossible to. Ginoong Sterling, sa tingin ko si Vivian at si Fiona ay nabaliw na. May-ari ang Rivers Group ko, Tranquil Heights Asylum. Bakit hindi natin sila ipadala doon para hindi na sila makasakit pa? Kayong mga kabataan, masinop kayong mag-isip. Gawin natin ang gusto mo tungkol kay Brandon Sterling. Mula ngayon, ayoko na siyang makita sa Cloudridge City. Ikaw na ang bahala. Ang Rivers Group ko rin. Bitawan mo ako. Serafina, salamat dahil pinayagan mo akong makasama ka. Dati, tinago ko lang ang pagmamahal ko. Kaya nasayang ang mga pagkakataon at nagdulot sa iyo ng labis na pagdurusa. Ngayon, ayoko nang maging duwag pa. Gusto kong sabihin sa iyo, Serafina. Mahal kita. Ethan, salamat. Salamat sa bagong buhay na ito. Pinili mo pa rin ako ng buong katapatan. Ang tanga ko dati. Nasaktan kita, palagi kitang tinataboy. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mauulit. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan. At may gusto akong sabihin, sa totoo lang, noong nahulog ka sa akin, ay lihim din akong nahulog sa iyo. Serafina, pakasalan mo ba ako? Oo. Itong lalaking ito, nakita ko lang siyang bumaba sa entablado at akala ko hindi niya pakakasalan ang anak ko. Ginoong Sterling, sobra kang nag-aalala.